And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga ang kakapasok lang na balita mga kababayan. Former President Duterte dapat di umanong managot sa taong bayan patungkol doon sa kanyang naging gentleman's agreement sa bansang China mga kapatid, no? Yan po ang panawagan ng ating mga eksperto mga kababayan, no, na kung saan dapat di umano magkaroon ng mga hearing sa Senado at sa Kongreso patungkol dito sa naging gentleman's agreement ni PRRD sa bansang China mga kapatid. Ang pinakamalaking tanong dito mga kababayan, sisipot kaya si former President Duterte kung sakaling magkaroon ng hearing? Diba? Yan yung pinakamalaking tanong dyan mga kababayan eh. Kung sisiputin kaya ni PRRD pag siya ay pinatawag na po sa hearing sa Senado at Kongreso. No, pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like na rin po ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin mga kapatid. Kailangang papanagutin ng sambayan ng Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga naging aksyon at pulisiya nito sa China tungkol sa West Philippine Sea. Ito ang pananaw ni Professor Renato de Castro na isang international studies expert mula sa De La Salle University. Aniya, bagamat may karapatan ng presidente sa anumang kasunduan sa ibang bansa, pero kailangan rin tayahin ang magiging implikasyon nito sa kaniyang nasasakupan. Tama. By entering into an informal arrangement with China, we give legitimacy to Chinese presence there, which is of course is not, in a way, it's illegal because China has no business preventing us from resupplying our troops. Alam niyo mga kapatid, tama naman si Professor Renato de Castro dito, no? Noong nakipagkasundo tayo sa pamamagitan ng gentleman's agreement, no? Noong nakipagkasundo tayo sa China, parang hinayaan na rin talaga natin ang China na pumasok sa ating teritoryo, no? Dahil in the first place, mga kapatid, wala naman dapat kumbaga hindi naman dapat talaga tayo nagpapasa ilalim dito sa gentleman's agreement na ito dahil wala namang karapatan ng bansang China dyan sa may West Philippine Sea. Kanya nga lang mga kababayan, ganito po kasi ang nangyari dyan. No, ito, hula ko lang to mga kapatid analyzation ko lang ito. Siguro, pinapili yan si PRRD talaga ni Xi Jinping. No? Kasi nga, nanalo tayo, no? Nanalo tayo sa ating claim dyan sa WPS is around 2016 na po yun. At ayun din yung panahon mga kababayan, no, na outgoing patapos na yung termino ni former President Noynoy Aquino at papasok naman itong si PRRD. And siguro nga nung mga time na yun mga kapatid, no, kinausap na ni Xi Jinping itong si former President Duterte na President Digong, no, ikaw yung pinakamatunog ngayon. Ano ba ang gusto mo? Bibigyan kita ng dalawang choice, no? Gera o maging magkaibigan tayo. No? Siguro syempre mga kapatid, no, naisip ni PRRD, malaki ang China, no? So sige, maging magkaibigan na lang tayo. At siguro nung dumating sila sa point na yun mga kababayan, no, sinabihan sa siguro ni Xi Jinping, o ganito na lang para maging magkaibigan tayo. At para hindi tayo maging magulo, no, at walang gulo sa iyong administrasyon between Philippines and China, no, magkaroon na lang tayo ng kasunduan. Huwag mong i-repair yung BRP Sierra Madre mo, no, pero pwede kayo magdala ng pagkain at tubig diyan. At the same time, no, sabi siguro ng PRRD, sige, papayag ako. No, basta usapan din, ang gusto ko rin wag itigil mo muna yung construction mo diyan sa aming sa yung man-made islands nyo kasi baka anong sabihin ng aking mga kababayan, no, na hinahayaan kita diyan na mag-construction ka. And yun na nga mga kapatid, ano, hindi baka hindi napansin ni PRRD na talo pala tayo doon sa naging kasunduan natin sa bansang China kasi alam niyo mga kapatid, no, pag doon kasi under sa gentleman's agreement kasi mga kababayan, bawal kumpunuhin ang BRP Sierra Madre. At yung BRP Sierra Madre na yan mga kababayan, yan po ang isa sa mga rason kung bakit patuloy tayong pumapasok diyan sa may tawag nito, sa may West Philippine Sea, no, dahil
nagpapadala tayo ng ating mga supply ng pagkain at tubig dyan. Ngayon, kung sakaling hindi na kukumpunihin kasi yan mga kabatid, no, mabubulok na lang yung barko na yan hanggang sa matunaw yan dyan sa gitna ng dagat. At once na nasira yan at once na natunaw yung barko na yan mga kababayan, ano, dahil sa sobrang bulok na dyan sa gitna ng dagat, mawawalan na tayo dyan ng outpost natin mga kababayan, no? At wala na tayong rason kung bakit pupunta pa tayo diyan para magdala ng pagkain at tubig, no? 'Yun yung hidden na purpose ng China mga kababayan, kung kaya't nagmungkahi sila ng gentleman's agreement, no? And ito naman si PRRD, no, siguro hindi niya nahalata 'yon, or baka alam niya pero siguro for the sake na lang na na ayaw niya ng gulo sa ilalim ng kanyang administrasyon between Philippines and China, pumayag siya doon. Pero ganun pa man mga kababayan, maling-mali pa rin yung ginawa ni PRRD, no? Bagamat naging tahimik, hindi katulad ngayon na grabe yung tension dyan sa West Philippine Sea. Sa kanyang administrasyon kasi mga kapatid, aminado naman tayo na hindi ganun ka init yung tension dyan sa may West Philippine Sea, no? Dahil kahit pa paano nakakapangista yung ating mga kababayan, no? Pero hindi pa rin pwedeng gawing excuse yun ni PRRD, no, dahil the fact na violate niya ang ating konstitusyon, ang ating saligang batas at ang ating soberanya, dapat po talaga siyang managot diyan mga kababayan, no. Hindi naman porket maganda yung naging resulta or may magandang resulta doon sa kasunduan, pwede mo nang i-justify yan sa ating mga kababayan na okay lang yan. Kasi mga kababayan, ang naging kasi noon, no, ang naging tawag nito, kumbaga sinugal kasi ni PRRD yung ating teritoryo, no. Imbis na protektahan niya, no, pumayag siya sa kasunduan ng China patungkol dyan sa may West Philippine Sea, no. Kung tutuusin, kung titindigan lang sana niya yung ating karapatan dyan, may sapat talaga tayo, no, na patunay na sa atin yan. At may sapat tayo na dahilan na tindigan yan dahil naipanalo na natin yan sa International Court, no. Kaya nga lang, ang hula ko dito, talagang naduwag si PRRD. Kung kaya't, imbis na kalabanin niya si Xi Jinping, kinaibigan na lang ni former President Duterte. Ito po yung sinasabi dito ni Professor Renato Castro mga kapatid, no? Renato Di Castro, no? Na dapat hindi tayo sumailalim dyan sa mga diskarte ng China dahil wala silang dyan, no? Wala silang business dyan sa may West Philippine Sea dahil hindi naman sa kanila yan, no? Kung pagbabasihan natin ang papel, talagang sa atin yan. Kanya nga lang sa panahon ni PRRD nga mga kapatid, sabi niya ni PRRD, yung papel nga daw, yung pagkapanalo nga daw natin dyan sa tribunal, no, sa International Court, para lang daw yung papel na pag pinunit mo, tinapon mo sa basurahan, parang basura nga lang, no. Yun po ang paningin ni PRRD kasi doon sa ating claims dyan sa may West Philippine Sea. Tuloy natin. No business preventing us from resupplying our troops at Ayungin Shoal, whatever we do at Ayungin Shoal, because it's still international waters. By cutting a deal with China, we tacitly accept China's illegal occupation of that area. Ayon kay De Castro, kailangan ng imbestigahan ito ng Senado. Ganito rin ang pananaw ng dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas. Kailangan niyang hearing na yan sa Kongreso at saka sa Senado para malaman natin ano ba yung extent ng katrayduran. Tama. Ano ba yung extent ng treason, no? At paano natin mapapalakas yung ating mga bansa para yan ay mapigilan. Pero ang pinakamahalaga, no, ay yan ay mapresenta sa publiko. Aniya malinaw na ang pagpigil sa pagkasira ng BRP Sierra Madre ay ang tuluyang pagkawasak ng barko na inaantay ng China na mangyari para wala ng dahilan ng sandataang lakas ng bansa para manatili sa lugar. Para kay Llamas, ang hakbang na ito ay pagtataksil sa bansa. Napaka-treasonous niyan, no? Lalo na, ginawa mo yan sa konteksto na nanalo tayo dun sa UNCLOS. Na atin itong teritoryong ito, na atin itong bakura na ito, at yung China, ang illegal, ang presence dito. Ang naging problema nga dyan mga babayan, ano? Ipapakita na lang sana ni PRRD yung papel, no? Isasampal na lang niya sana dito kay Xi Jinping na, Ping, no? Wala tayong dapat gentleman's agreement dahil nanalo na kami, natalo kayo, no?
Yan dapat ang ginawa niya, mga kapatid, no? Pero wala natakot siya no? Ikaw ba naman siguro, sinabihan ka ni Xi Jinping na, anong gusto mo, maging magkaibigan tayo o magkagera tayo? No? Hindi siyempre pinili ni PRRD kasi nga baka natakot siya na magkagulo ang Pilipinas at China sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kaya yun, pumayag siya sa gentleman's agreement, mga kababayan. No? Pero alam yun, no? Alam ni PRRD yun. Sigurado ako dyan. Alam ni PRRD yon na nung moment na pumayag siya sa kasunduan ng China, mga kapatid, no, under the gentleman's agreement, na-violate na talaga niya yung ating batas at ang ating soberanya, pati ang ating konstitusyon. No? Kaya naman, itong si Atty. Harry Roque ngayon, mga kababayan, todo papel, no? Daldal siya ng daldal dyan hanggang sa wala na, no? Hindi na napigilan ng taong bayan, no, napunahin siya dahil isa po kasi yung pagtatraidor talaga, mga kababayan, no? Biruin mo, sa halip na ipaglaban mo yung bansa mo, nakipagkasundo ka pa, no, sa terms and condition ng China, no, na kung saan ayon dito sa mga eksperto, mga kapatid, no, nakita din nila na yun talaga ang hidden purpose noong gentleman's agreement, no, na bawal kong punihin para tuluyang masira yung BRP Sierra Madre na yan. No, at nang sa ganon, mawalan tayo ng rason para pumasok pa dyan sa may West Philippine Sea dahil ano nga ba ang hatiran natin ng pagkain dyan kung wala na yung BRP Sierra Madre na yan. No? At buti na lang talaga, mga kababayan, no? Hindi yan naging kasulatan yung agreement na yan dahil kung naging kasulatan yan, mga kababayan, para na rin talagang binenta ni PRRD yan yung West Philippine Sea na yan sa bansang China. Tuloy natin. Matatanda ang inihayag ng dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte na si Atty. Harry Roque na nagkaroon ng gentleman's agreement sa panahon ni dating Presidente Duterte at ng China na walang gagalawin sa mga pinagtatalo ng teritoryo kapalit ng hindi pagharang ng China sa pagdadala ng supply ng pagkain sa BRP Sierra Madre. Pero hindi rin naniniwala si Professor De Castro na hindi lumabag ang China sa sinasabing lihim na kasunduan na ito. So there was a lot of incidents. Ang ano lang kasi noon, kaya less lang yung incidents noon kasi may order din si President Duterte noon na magpatrol ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard doon sa West Philippine Sea. So grabe, no? O nga naman, mga babayan, ano? Sino nga ba naman ang kukumprontahin ng bansang China doon sa may West Philippine Sea? Wala nga tayong Coast Guard doon na nagpapatrol, no? Kaya isa din 'yan, no? Tama din si Professor Renato Castro dito, De Castro, no? No. Kaya walang gaanong tensyon, walang presensya ng ating mga Coast Guard doon at mga Navy. Unlike ngayon, mga kapatid, no, napatuloy tayo diyan pabalik-balik, no, nagpapatrolya tayo lagi diyan sa may West Philippine Sea, kaya lagi tayong nagbabanggaan, no? Kasi every time na pumunta tayo diyan, hindi natin alam, meron palang espiya ang Chinese dito, ang mga taga-China dito sa ating Coast Guard, no? At tuwing nagsasagawa tayo ng kahit anong resupply mission dyan, inaalarma pala nila itong bansang China. However, sa panahon ni PRRD, tama, no? Kaya walang konfrontasyon niya noon dahil wala din namang nagpapatrolya. Di ba? Ngayon ko lang dito napansin, magaling talaga itong si Professor, mga kababayan, no? Tama-tama yun, no? Walang gulo dahil wala tayong tao doon, Alam nga naman kalabanin ng mga taga-China yung mga isda doon. Tuloy natin. Walang ganong insidente. So it's by default. So by not patrolling, not showing our presence in the West Philippine Sea, South China Sea, so we're giving China possession of that area by default. Ayon kay De Castro, kailangan na ring palitan ng sandataang lakas ang kanilang estratehiya sa pagsasagawa ng RORA mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Lalo na, basang-basa na ng China ang ating mga operasyon. I think pag-uwi natin, but we don't need to announce whatever that change would be. Kasi yung ginagamit pa rin natin, AFP Commission. Tsaka, mga kababayan, siguro dapat linisin muna yung hanay ng Coast Guard dyan at hanay ng mga Navy natin. No? Siguraduhin muna natin na wala ng espiyang naiwan dyan sa loob ng departamento dahil hanggat meron nandyan yan sila, mga kapatid, no? Kahit anong pagbabago natin ng ating estratehiya, bistado pa rin dyan sa bansang China. No? Kasi
araw-araw nagta-transmit ng mga data doon na ito yung plano ng Pilipinas, ganito ganyan, 'di ba? Dapat linisin muna nila yung dalawang hanay na yan, yung Coast Guard at ang Navy. No, nang sa ganon, paggagawa tayo ng panibago nating taktika diyan, hindi na nababasa ng bansang China. Ship. Madaming dynamics no, kung all options are open to the president because at the end of the day it will be an executive choice. Aniya, hindi natin dapat ikonsulta sa China ang ating mga gagawing hakbang sa West Philippine Sea. Tama, 'di ba? Tama. Bakit natin ikukonsulta yan sa bansang China? Wala naman silang karapatan diyan. Naninindigan nga tayo No, naninindigan nga tayo na wala silang karapatan diyan 'Di ba? So, walang rason para ikonsulta natin sa bansang China lahat ng action natin diyan na gagawin sa may West Philippine Sea. No? At yan yung kinakagalit talaga ngayon ng bansang China, mga kababayan. Dahil wala na kasi sa control nila ang bansang Pilipinas. No? Ginagawa natin kung anong dapat natin gawin diyan, no, na kung saan kinakagalit naman ito ng China dahil nakikita nila na sinusuwag natin yung kanilang mga pulisiya noon, no, nung panahon pa ni PRRD. No, yan yung isa sa nakikita kong dahilan. No, at hindi talaga dapat tayong hindi na natin dapat ikonsulta sa bansang China lahat ng ating gustong gawin diyan. No, kung gera man ang huli talagang choice nito, ang huling resort natin, no, huling barahan natin, siguro dapat mangyari yung gera na talaga. 'Di ba? Ang problema kasi dito, mga kapatid, no, hanggang pananakot lang din naman itong bansang China. 'Di ba? Ayaw nga nila magpaputok sa atin ng kanilang mga baril Pero yun na nga, mga kapatid, mas kuha na to ngayon, mas medyo medyo sensitive na po, no, itong issue diyan ngayon dahil kahit water cannon, no, kahit water cannon lang yung gamitin nila at namatayan tayo, nabay pwede nang ma-invoke yung ating Mutual Defense Treaty sa bansang Amerika. No, kaya dapat itong China, no, maging mahinahon na sila ngayon, mga kababayan. No, kung dati ingat na ingat silang magpaputok ng kanilang mga baril sa atin, ngayon pati yung pagwa-water cannon nila dapat mag-ingat na rin sila. Dahil anytime soon, mga kababayan, no, pwede itong maging cause ng gera. Anyway, tuloy natin to. Para sa Propesor, tama ang ginagawang hakbang ngayon ng kasalukuyang Pangulo sa West Philippine Sea, lalo na't maraming mga bansa ang sumusuporta sa Pilipinas sa nasabing issue. Yan na nga, mga kapatid Tama naman talaga ang ginawa ni President Marcos ngayon. Kaya nga lang, ito po ay mali para sa bansang China. No, mali po ito para sa kanila dahil para sa kanila, mga kababayan, sinusuwag na po natin sila na bilang isang bilang dating kaalyado natin. No. Wala 'di ba? Alangan naman pabayaan natin yung ating teritoryo diyan at hayaan na lang sila diyan, 'di ba? Pag nakuha natin yung West Philippine Sea na yan, mga kapatid, at nagsimula tayong mag-drill diyan ng ating langis, no, baka hindi lang 20 yung ibababa ng ating gasolina, ng ating bigas. No, baka aabot pa tayo sa 15 pesos na kilo ng bigas, mga kababayan. No, dahil ang nagpapahirap kasi sa ating bansa din ngayon, mga kababayan, no, isa sa nagpapahirap kung bakit meron tayong tinatawag na inflation is yung mahal ng langis, no. At may domino effect kasi yan sa ekonomiya ng bansa. Siyempre, pag mahal ang langis, mga kapatid, no, mataas ang puhunan, no. At hindi naman pwede na yung puhunan mo hindi mo ilabas yan kung ikaw negosyante. Kailangan lumabas yan doon sa mga binibenta mong products. No, siyempre magta-transport ka, karga mo, gagamitan mo ng malaking truck, no, at gagastos ka ng gasolina. Yung expenses mo doon sa gasolina, ipapatong mo talaga yan doon, no, sa presyo ng iyong palay. Kailangan nakasali yan doon sa costing mo para hindi ka lugi. Hindi naman pwede na yung palay lang yung ibibenta mo tapos yung expenses mo sa gasolina hindi mo na isasali doon. Talagang luging-lugi ka doon. No, ganun kasi ang negosyo, mga kababayan. Kung kaya't pag nabawi natin yung West Philippine Sea na yan, malaking ginhawa yan sa ating mga Pilipino. Bakit kamo? No, malaki ang posibilidad na bababa yung presyo ng langis. No, kung ngayon, mga kapatid, nagtsatsaga tayo sa 60 to 70 na litro ng gasolina, no?
pag nakuha natin yung crudo dyan or gasolina or natural gas dyan sa may West Philippine Sea, baka 15 pesos na lang or 20 pesos na lang yung presyo ng ating mga crudo dito at gasolina sa bansa. Anyway guys, hanggang dito lang itong vlog na to. Huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like din po ang ating video. Adios.